Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Magkakatotoo na nga ang hula kay Tanggol dahil ang mismong kapalaran na ang babawi sa lahat ng kanyang paghihirap na dinanas at dito magiging isa siya sa pinakamayamang negosyante sa buong Quiapo at Kamaynilaan. Sa kabilang banda, naiinip na nga si Senyor Facundo na makaharap si Tanggol kaya puspusan na ang ginagawang paghahanap ni na Marcelo at Dante kay Tanggol at hindi pa nila sinasabi kay Senyor Facundo na ayaw sa kanilang sumama ni Tanggol. Tiyak kasing magagalit ito sa oras na malaman na naisahan sila. Habang sina Amanda at Supremo naman ay handa ng tulungan si Tanggol. Nangihinayang kasi sila sa buhay ni Tanggol dahil alam nilang bata pa ito at may pagkakataon pang magbagong buhay. Kesa naman sa harapin nito si Ramon na panigurado umanong mahihirapan dito si Tanggol. Dito nga sinabi ni Tanggol sa kanyang sarili na siguro panahon na para tanggapin niya ang alok ni Marcelo. Tutal umano sinabi niya kay Bubbles na handa na siyang sirain ang kanyang buhay para mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Mokang at mailabas niya ang kanyang mga kaibigan sa bilibid. Kinabukasan ay magkakaharap naman sila ni Pablo na apo ni Senyor Facundo. Pumasok kasi si Pablo sa bar na pinagtatrabahuhan nila ni Bubbles at dito nakita ni Pablo kung gaano katapang at kagaling si Tanggol matapos nitong pulbusin ang kanyang mga tauhan. Kaya naman napahanga siya dahil bihira lang ang mga ganong klaseng tao. Nagawa rin ni Pablo na kunin ang pangalan ni Tanggol sa manager ng bar na si Boyet. Kinabukasan ay tatawagan na nga ni Tanggol si Marcelo at pumapayag na ito na magtrabaho sa kanya. Kaya naman agad na tinawagan ni Marcelo si Senyor Facundo na pupunta sila sa mansyon kasama ang taong sinasabi niya. Sa pagpasok ni Tanggol ay nagulat naman si Pablo dahil ito nga ang kanyang nakabangga sa bar. Sinabi niya sa kanyang lolo na si Tanggol ang pumulbos sa kanilang mga tauhan, kung kaya't sinabi ni Marcelo na ganoon umano kagaling si Tanggol at sigurado siyang hindi siya mapapahiya dito. Kaya't sinabi ni Senyor Facundo na bueno umano at may ipatatrabaho siya kay Tanggol. At siguraduhin lang nitong malinis siyang magtrabaho. Yung kay Senyor, gusto niyang ipatumba ang isang Jesus Nazareno Montenegro na anak ni Ramon dahil dinideskartehan nga ang kanyang apong si Catherine. Ngunit walang dapat makaalam nito. Laking gulat naman ni Tanggol nang banggitin ang pangalan dahil kapangalan niya umano ito at nang ipinakita ang larawan ay mas ikinagulat niya nang makita niya nga si David ang gusto nilang ipatumba. Ayon kay Tanggol, kapatid niya ang gusto nilang ipatumba at David Di Magiba ang pangalan nito. Kaya dito na kumpirma ni Senyor at Pablo na nagpapanggap lang na anak si David ni Ramon. Ano kayang susunod na hakbang ang kanilang gagawin? Aaminin kaya nila kay Ramon ang buong katotohanan o gagamitin nila si Tanggol upang tuluyang makuha ang buong kayamanan ng mga Montenegro? Talagang kapanapanabig ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman sabay-sabay natin itong pakaabangan. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay sana'y huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pindutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, kapamilya.